Tapos na ang holidays, pero marami sa atin ang nakakaramdam pa rin ng stress. Kaya naman, may kinausap kaming licensed clinical psychologist para sa mga practical na self-care tips. Isa sa mga practical na pag-aalaga sa sarili o self-care na pwedeng gawin ngayong January after ng holiday season, no, ay yung pagkilala sa nararamdaman o emosyon, ano man yan, no? Yung pagkilala o yung pag-normalize kung ano man yung iyong nararamdaman. Yan ba ay pagod, lungkot? Kasi normal lamang ang mga ito. So, kung hindi man 100% ang inyong pakiramdam sa pagbubukas ng taon ngayong January, okay lang yan. Ilan pang mga practical na steps for self-care o pag-aalaga sa sarili na pwede nang simulan agad-agad ay yung pagsasaayos sa ating routine. Siyempre, after ng holiday season, walang pasok, nakabakasyon, ayusin muna yung tulog. Sikaping maibalik yung karaniwang oras ng pagtulog at pagising at kailangan din nating maibalik yung pagkain natin ng masustansya at balanseng pagkain. Importante yung nutrisyon, lalo na at galing tayo sa holiday season na marami sa ating mga inihanda at kinain noong tayo ay nag-party-party ay malamang mamantika, matamis. Kailangan nating ibalik yung ating healthy and nutritious na diet. Kung nasa routine nyo yung pag-ehersisyo, yan, unti-unti, no? Tayo ay kailangan mag-adjust muli kasi ang pag-ehersisyo at physical activity in general ay nakatutulong para sa ating well-being. Siguraduhin na ito ay akma sa oras at lifestyle na meron kayo para nasusustain o para kayang gawin tuloy-tuloy, hindi kailangang matagalan o pangmalakasang workout agad. Ang self-care ay pwede rin yung pag-inom mo ng tamang dami ng tubig sa araw-araw o kaya yung pagkakaroon ng ilang minuto ng katahimikan para sa iyo, mga 1 o 2 minuto ng katahimikan ng humihinga ka lang, pinagmamasdan mo lang yung paligid mo, wala mo ng pag-scroll sa iyong smartphone o wala mo ng laptop or tablet na kaharap. Yun ding paglilinis o pagliligpit ng maliit na parte ng iyong workstation o ng iyong bahay. Malaki rin ang naiaambag nun sa well-being natin. Isa pa sa mga self-care steps na nakakatulong ay yung pagiging konektado natin sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Karaniwan yan after ng holiday season kasi marami tayong mga activities, marami tayong mga kinita na tao. Kung minsan nandoon yung gusto nating mapag-isa muna, mag-isolate, no? Okay lang yon sa maikling panahon na magkaroon ka ng me time, makabawi, magkaroon ng oras para sa sarili. Huwag lamang tatagal, huwag lamang susobra. Mainam din na nakikipagkumustahan tayo sa ating mga kaibigan para lamang makipagkwentuhan. Hindi naman kailangang merong resolbahin na problema kasi importante rin yon sa ating well-being. So, ngayong pagsisimula ng taon, marami man sa atin yung nakakaramdam ng pressure, no? Na maging okay, maging 100%, maging productive agad. Ang pinakamahalaga ay maging pasensyoso sa sarili. Kung pagod, magpahinga. Kung masama ang nararamdaman o kaya merong sakit, okay, magpagamot, magpatingin. Kung kayo naman ay in crisis, may mga hotline ang DOH, ang National Center for Mental Health na pwedeng tawagan. Meron pong tutulong sa inyo, no, na mental health professionals. Help is available, no, and mag-reach out po tayo at magpatulong. Tandaan mga kabandera, alagaan ang isip at katawan para sa mas positibo at maligayang 2026. Ako si Pauline Del Rosario ng Bandera.